Sila na yung may kusang demolish dito, guys. So ito na po yung ngayon, sitwasyon ngayon. So okay naman na. So self destroy na siya. Sila na yung kusang kusang na dismantle. At ayan na. Ito yung natin yung sa building natin. Ito na. Ayan, guys. At hanggang doon ito. Hanggang doon. So itong kabuuan ng building na to, ito yung tatanggalin. So para ma-recover lahat yung mga materyales ay ayan, dinadahan-dahan nila, inuunti-unti nila yung pagtanggal. Ayan, guys. So hanggang doon ito, guys, sa dulo. Ayan. So ito yung ito yung may backhoe na gumagawa. Tuloy yata yung nito eh. Tuloy yung pagsisit piling. Ayan. So hanggang doon to, guys. Ayan. Yung kabuuan ay papakita ko na lamang po sa drone kasi hindi na tayo makapasok doon sa gawin na yun doon dahil marami ng debris. Ayan, guys. Balik tayo sa Barangay 8. So tingnan natin, guys, ito yung Barangay 8 na yung kung saan ay binigyan sila ng 7 days para tanggalin itong naturang barangay at yung mga bahay nga, kabahayan nga na itinayo ng mga kagawad at mga barangay official dito sa ayan po, guys. So ito na yung sitwasyon ngayon. Dito ay kusa na po silang nagtatanggal ng kanilang mga bahay-bahay. Ito na nga po yung sitwasyon ngayon, guys. Ayan na. Okay na. Ayan. Ayan, guys, ito yung sitwasyon ngayon dito sa may Barangay 8, no? Sa pangunguna ni Kapitan. At yung mga bahay na kagawad at tanod ay sinisira na po. Ito naman po yung ating pinaka-drone shot. Ipapakita naman natin sa inyo yung pinaka sa taas naman po, mga kababayan. Salamat sa mga nag-like, nag-share, nag-follow kay Skywalk TV at tuloy-tuloy po nating ina-update ito upang mabigyan kayo ng impormasyon na eto na po ang ginigaba na po yung mga bahay dito. Ayan. At abangan na lang po natin sa mga hinarap kung ano pa pong mangyayari dito. Dahil utos na po ito ay gibain na po lahat ng mga bahay po dito. Yan. Makikita ninyo, yan o, yung mga bahay ng kagawad, yan o, yung 4 na yan, bahay ng kagawad ay pinapagiba na po yan. Ayan, utos na po yan ni Mayor Isko Moreno na tanggalin na po lahat ng mga bahay dito. Ayan o. Ito pong mga second floor dito na bahay ay tuluyan na po nilang ginigiba. Yan po talagang dapat nila talagang gawin na ating ipinapakita sa inyo.
And i-comment nyo na below mga kababayan kung anong masasabi nyo po dito sa mga bahay ng ginawa po, no? Ayan, unti-unti na po nilang nililinis yung iba't ibang lugar, no? Yung Barangay 133, Barangay 272, at yan dyan po sa may marami pa pong ibang lugar. Talagang isa-isa na po nililinis ni Yorme Isko Moreno ang iba't ibang lugar dito ng nagkakaroon po talaga ng bawal po kasi ito, no? Yung mga nakatira po kasi dito dati ay meron na po silang relocation sa Bulacan. At ito nga lang po mga naiwan dito yung mga kagawad at barangay tanod. Na ito nga po nakapagpatayo dito ng mga bahay dito ng mga konkreto. Alam naman po talaga ni Kapitan na bawal po ito. Meron tayong interview natin kay Kapitan. Kaya ngayon po ginigiba na po nila. Ayan, no? Nakita nyo mga konkretong mga simentado yan. Mula first floor hanggang second floor. Ayan. Ito po pala, nakausap na rin po natin dito, no, yung mga nakatira dito. Ito po pala yung mga inutang nila, no, mga loan po nila. Sabi po nila mga loan sa SSS. Yan po ang ano. At ito yung mga bahay pa dito, yung mga ito mga malilit naman, mga bahay naman po ito ng mga tanod. Ayan, no. Mga bahay ng tanod. Ayan. Wasak na rin po yung iba dyan, mga ilan na lang po. Kasi binigyan na lang po sila ng 7 days ay para sila na mismo gumiba ng kanilang mga sariling bahay. Pag hindi po kasi nila ginawa yan, ay mismo yung ating mga local government mismo dito, no, ay sila po mismong may mga nakalaan dyan para gumiba po dyan. Ayan. May mga team. Yung mga team ni General Sukat. Yan. Banda dito sa area na to, wala na po. Giniba na rin po nila yung mga bahay na rin po dito. Makikita nyo po yan. Ayan. Sa bandang unahan, nandiyan po mismo yung playground. Na gate dyan ay sinasarado daw po talaga yan. Dahil nga po ay yung ibang mga magnanakaw dyan daw po dumadaan. Kaya daw po sinasarado ni Kapitan. Pero makikita nyo sa kabilang side naman, ayan, marami po mga squatter area naman po dyan. Ayan, o. Kita nyo, guys. Ito naman po yung lugar. Ayan, o. Puro squatter area naman po dyan. Same lang siya dito sa kabilang side, dito sa may barangay 8. Ito kabilang side, ibang barangay na po yan, eh. Iyan po ang ating pinaka-latest update natin dito. Tingnan naman po natin yung barangay 133. Guys, ito yung sitwasyon ngayon dito sa may barangay 133. Ito yung eskwela ng Arellano High School. At ito makikita ninyo, ganito na yung sitwasyon dito. Bagamat may bagyo pa rin, no, tuloy-tuloy, ay tuloy-tuloy pa rin ang ginigiba ito, guys. Yan, no, ginamitan nila ng generator na. Ito na yung sitwasyon dito. Wala na yung mga gilid-gilid niya at wala na yung cover niya. Nasira na po nila yung 4th floor. Eto na sila, no, ongoing na po sila ngayon sa may 3rd floor na. Ayan. Ito po yung mga pinagawa ni Congressman, no, umaabot po ng kulang-kulang 20 million na project. Ayan, kung makikita ninyo, ito sa gilid, pakita lang natin, ha. Yung pinakagilid niya, ayan, no. Ayan, 2 meters yung lapad niya at yung taas niya ay 4th floor, pero napakaliit lang, no. Ayan na, unti-unti na po itong lumiliwanag na sa may Arellano High School. Pakita lang natin, no, kahit umuulan ngayon ay marami pa rin mga gumagawa. Ayan, no, inaano na nila, tinatanggal na nila yung mga bakal-bakal. Ayan, mga ilang araw na lang ito, matuloy-tuloy na ito matatapos kahit may bagyo, no, ay tuloy-tuloy yung mga nagtatrabaho dito. Ayan, like and comment and share kung masabi niyo po dito sa tuluyan na nawasak yung pinagawa ni Congressman. Grabe, napakalaking budget niyan, guys. Napakalaking budget lang, napunta lang sa wala dahil sa maling pamamaraan, no. Ito yung daanan ng high school, yung gate na sinarado na rin dahil nga dito
At pag nabura na yan, natanggal na to, medyo luluwag na dito. At yung mga estudyante, dito na mismo dadaan. Ito makikita ninyo dito. Yan. Ayan, dito dire-diretso nito papuntang itong Divisoria lang. Malapit lang po ito sa may Divisoria. Divisoria Mall. Yan, and recto. Ito, recto na po isa. Itong kanto na to, recto na yan eh. Kaya kitang-kita ninyo, wasak na talaga. And tuloy-tuloy na yan. Mga ilang araw na lang po yan makikita ninyo. Madali-dali na nilang maano kasi may mga heavy equipment man na silang mga gamit. At wini-welding na nila, no? Wini-welding na yung ibang parte ng mga bakal-bakal. Ayan, no? Lahat yan.